simbahan sa Pasil. Ginahin mong tapad na digugma ka sa Diyos, kay pagamatyan ka sa Diyos. Karon ka po na, tuguti ko sa pagbasa sa Roma 6:10. Samtang luya pa kita, sa tukma nga panahon si Kristo na pagkamatay alang sa mga dili Diyos nun. Lisod ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Hinuon, aduna tingali magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan ang Dios nagpadayag sa iyang gugma alang kanato pinaagi niini. Nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Ug kay karon nahimo naman kitang matarong pinagi sa iyang dugo, labi pang luwason kita pinagi kaniya sa kapungot sa Dios. Kay kun sa dihang kaaway pa kita sa Dios, kita gipasiguli ngadto sa Dios pinagi sa kamatayon sa iyang anak. Labaw pa karon nga napasiguli na kita, luwason kita pinaagi sa iyang kinabuhi. Lord, nindot kay imong pulong amahan, Lord. Salamat kay sa imong pag-remind na mo amahan, Lord, nga samtang makasasala pa kami amahan, Lord. Imo nang gihatag imong anak, Lord, 2,000 ka tuig amahan. Wa may kalibutan, wa may idea amahan, samtang nakadungog mi sa gospel amahan, Lord. Nga gapakamatay ka na mo, gipadala imong anak amahan, Lord. Imong anak, O Lord, na nagugma na kami, nagugma na ka kanamo amahan, Lord. Nga pinaagi sa Ebanghelyo amahan, Lord, gitawag mi kami amahan. Tuguti mi amahan, Lord, nga karon nga pagtayig amahan, Lord. Sa imong anak, sa Dios, nga amahan, nga muhatag og daig sa kalibukan namong kasing-kasing, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let us worship our God, who's the dispenser of love. Amen, church? The sinners been forgiven? How has the rebel been made clean, or blinded eyes been made to see? How have the orphans been adopted, who hated your love and ran from grace, despised and rejected all your ways? Oh, how wonderful! How wonderful the Father's love for us, that He would send His only Son to come and rescue us. He has saved us, called us blameless, guides us now and will sustain us. Oh, how wonderful the Father's love. Your mercy floods our lives with kindness. Your grace has covered all we see, and you have promised not to leave. You freely give your Spirit to us, so we can be sure we're sons of God, and rest in the hope of what's to come. How wonderful! How wonderful the Father's love for us, that He will send His only Son to come and rescue us. He has saved us, called us blameless, guides us now and will sustain us. Oh, how wonderful the Father's love. Wonderful it is to be loved by God. Your suffering, you fill our lives with confidence. Your ears we cry, and so we cry, Abba Father.
The suffering will fill our lives. We're confident we're heirs with Christ, and so we cry, Abba Father. How wonderful the Father's love, the Father's love for us, that He will send His only Son to rescue us. Oh, how wonderful it is. How wonderful the Father's love, the Father's love for us, that He will send His only Son to come and rescue us. How wonderful the Father's love, the Father's love for us, that He will send His only Son to come and rescue us. He has saved us, called us blameless, guide us now and will sustain us. Oh, how wonderful the Father's love. Hallelujah. See what great the love of the Father has lavished on us, that we have been called children, sons and daughters. Hallelujah. Oh, how vast the love of the Father toward us. Come gaze upon your Savior, behold your great high priest. Draw near in awe and wonder, His cross His cross has spoken peace. Come rest from sin and striving, find endless stores of grace. The heart that turns to Jesus is cleansed from every sin. Oh, how deep, how wide, how long, oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong, oh, how vast His love for us. Lift your eyes to Jesus. So lift your eyes to Jesus, arise from doubt and shame. His blood cries, it is finished. Our life is in His name. Oh, how deep, how wide, how long, oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong, oh, how vast His love for us. Hallelujah. For we are convinced that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor things present can separate us from the love of Christ Jesus. We praise you, God. What now can separate us? Can death or pain or fears? We have this strong assurance, 'cause in Christ we've been brought near, and in His strength we're able. His promises are home. Thus far His love has led us.
wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. Amen. Indeed, there's no width, no length, nor height, nor depth can separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Let's all give a clap offering to our living God. What love, my God, would bring you down to earth? What king would take a low and lonely bird? Yet to this dark and broken place you came to live beneath the stars that you had made. What love, my God, would send the way of life, to walk the road rejected and despised, that you might know the weakness I possess, and be my rock of strength and righteousness. My God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a mighty flood. Oh, what great love the Father has lavished on us. What love, my God, could hold you to the tree, to bear the overwhelming death for me. The Son of Heaven, The Son of Heaven lives the Father's side. The healer bleeds, the life was made to die. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a mighty flood. indeed, the love of God is so gracious and extreme. What love, my God, so gracious and extreme, was strong enough to come and fight for me, to go through hell and down into the grave, and raise me up to see your face to face. Amen. He raised us up
to see your face to face. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world, and His love like a mighty flood. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world, in His love like a mighty flood. This is love. In His love like a mighty flood. Hallelujah. Let's all give a clap offering to our living God. Ang masahon sa 1 Juan 4, Kapitulo 4, versikulo 7, mga hinigugma, magigugmaay kita sa usaw-usa, kaya ang gugma iya sa Dios. Ug siya nga nahigugma, gipakatawo sa Dios, ug nakailas sa Dios. Ang wala mahigugma, wala makailas sa Dios, kay ang Dios gugma. So mas kita to din ang ang last statement sa verses is ang Dios gugma. So it means ang Ginoo mao ang tinubdan sa gugma. Siya ang sinugdanan sa gugma. Mana ang gugma dili na ingon nga attributes sa Dios kundi mao gyud iyang nature nga pagka Dios gugma. So anything unsay nahitabo unsa to nadawat is gugma na. Mana nga usa sa mga butang nga angay natong masabtan is ang Dios gugma. O kani nga gugma, iya gining gidemonstrar pinaagi sa iyang bugtong anak nga mao si Hesukristo. O kani nga gugma usab, di nimo kayo masabtan og lawom kung wa ka nasayod kung kinsay object sa gugma. Bisag mingon ba ka nga gugma ka pero wa ka kailas object, and we need to understand ang object sa gugma sa Dios ang mga tao nga makasasala. Nga we are undeserving, dili ta ngayan, and yet God love us. Amen? Gihigugma ta sa Dios. Muni nga usa ka butang lang gyud nga angay tong masabtan kay kung walay object is wa gibili ang gugma. Og ikaw ug ako mao na ang object sa gugma sa Dios. Nga dili gyud ta ang ngayan higugmaon kay bisad tuod nga di tayo gugmaon sa Dios, Ginoo lang gyapon siya. Muna kung wa gyud tay gugma, kung wa tay gugma sa Dios, impierno ta. Mo'y pinakalisod kes tanan nga kahimtang nato sa hangtod sa kahangturan. Muna mapasalamaton gyud ta sa Dios nga ang Dios gugma. Ug kani nga gugma unta, mao ta niya ang makahatag nato motivation nga musimba, mudayeg kaniya og labaw sa tanan musunod diha sa iyang pamaagi. Because ang Dios gugma man mo na nga si Hesukristo niani sa kalibutan og nagpakamatay alang sa ato mga sala sa mga dili angayan pakamatyan. Amen? Muna mapasalamaton gyud ta sa Dios nga kita karon gipakamatyan ta tungod sa dakong gugma. Dili kay tungod kay buutan ta, dili kay tungod kay angayan ta. So muna nga mapasalamaton gyud ta sa Dios. Amen? So amahan namo nga nasa langit, Ginoo, salamat kay sa gugma, Ginoo God nga imong gihatag ini kanamo. Kay ikaw Dios gugma man, munang Lord bisag unsa pa mong madangatan sa kalibutan, o God, gugma ra gyapon nimo Lord. Even every day, Lord, we show, Lord, imong ipadayag ang gugma, o God. Munang wa pa nagyoy mas mulabaw pa sa gugma, mao imong bugtong anak nga imong gipalangsang sa cross para kami maluwas, Ginoo. Ug salamat na nga gugma aman kay siya wa nagpabiling patay kundi nabanhaw na.
Muna Ginoo, tabangi ang matagusala mo, Lord, nga amog yung masabtan, ug wa gyud mi laing masukli ugad kundi among pagdaig ug pasimba lamang sa Dios. Sa ugad, salamat Ginoo. Sa ngalan ni Jesus ang Diyos manunubos. Amen. Amen, God. What gifts of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hope, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing. For in my need, His power is displayed. To this I hold. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. God. We thank you, Lord, for the forgiveness of our sins through the Son, Jesus Christ, oh God. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon. He was raised, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my bliss. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. Hallelujah. We thank you, God, for you have released our chains, oh God, and we long to follow your Son, Jesus Christ. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me. Until we stand, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. to this I hold. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to
my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Hallelujah. Indeed, it is the power of Christ that the bondage of sin has been released. Thank you, God, sa paglaom pinaagi ni Kristo, God. Pinaagi sa pagtuo sa imong bugtong anak. Nahimulag ako diha kanimo, sama sa bukid ang kalayo, sa kapakyasan muduol kang Jesus, ipadaya ang pulong mo. Sa kangit-ngitan gugmang midanaan, nadawat ko ang kalinaw mo. Misali ko, Jesus, diha kanimo, Jesu Kristo, buhing paglaom ko. Pagkadako kayo sa imong kaluoy, dili matukan imong grasya. Ikaw ninao gikan sa langit, giangkon mo kasaypanan ko. Sa krus, Sa krus gitapos, pinasaylo, pinili ko na anak nimo. Manluluwas ka sa kinabuhi, Jesu Kristo, paglaom ko. Hallelujah, daigon ko ang ngalan mo. Hallelujah, kamatayon gibuntog mo, kagawasan na ang kunto, kaluwasan gihatag mo, Jesu Kristo, buhing paglaom ko. Hallelujah, daigon ko ang ngalan mo. Hallelujah, kamatayon gibuntog mo, kagawasan na ang kunko, kaluwasan gihatag mo, Jesu Kristo, buhing paglaom ko. Sa kabuntagon, ikaw na banhaw, kamatayon mo, Jesus, kadaugan ko. Sa kahiluman, ikaw milano, nisinggit ka nga natapos na. sa kabuntagon, Sa kabuntagon, ikaw na banhaw, kamatayon mo, Jesus, kadaugan ko. Sa kahiluman, ikaw milano, nisinggit ka nga natapos na. Jesus, ikaw ang kalaugan ko. Hallelujah, dahil
daigon ko ang ngalan mo. Atong daigon. Hallelujah. Kamatayon gibuntog mo, kagawasan na ang kun ko, kaluwasan gihatag mo. Hesu Kristo, buhing paglaom. Let's sing praises to our God. Hallelujah. Daigon ko ang ngalan mo. Hallelujah. Kamatayon gibuntog mo, kagawasan na ang kun ko, kaluwasan gihatag mo. Hesu Kristo, buhing paglaom ko. Hesu Kristo, buhing paglaom ko. Yes, O God, you are hope, O Hesu Jesus. Kristo, buhing paglaom ko. Hallelujah. It is good to praise and honor our living God. We thank you, Lord, for the love. We thank you for the grace gift of salvation. And everybody says, Amen and Amen. Maying hapon sa tanan, once again, among welcome ang matagusa with the love of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you, my friend. Gugma ka ni Jesus. Gigugma ka ni Jesus. Gigugma ka ni Jesus. Gigugma, 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 gigugma ka ni Jesus. Hallelujah. Gihigugma ka na Jesus, mga kaigsunan. So with that love that has lavished in us, nga samtang kita makasasala, ang ngayon gayong daigon ang atong Ginoong Dios. Amen? So atong pasidunggan ang ato ang Ginoong Dios, pinaagi sa usa ka testimonyo sa ato ang igsuon. So dili na to dugayon ato ang tawgon si Brian Sabadera. Ay, Sabadera, sorry. Hello. Maayong hapon mga igsuonan. Ayan, nedi ako diri sa tubangan kay kanang nakoy share sa akong testimony sa kaniadtong sa tong wala pa ako ng Kristo. O grasya lamang kini ani ako karon nga kanang i-share na ko nga unsa ka ba yung Ginoo sa akong kinabuhi kaniadto. O ani ako karon grasya lamang kini. O sugdan ako karon sa odd life sa inatong kinabuhi nako. Ako usa ka tawo nga puno sa garbo. Dili mo respeto sa ginikanan, puno sa kalagot, adon na ako'y depression ug anxiety. Adik ako sa pornography ug sa online games. Ug tapulan kay ko, wala ko'y pagtuo sa Ginoo ug walay paglaom sa kinabuhi. Sa akong nahibuluan sa kalawasan, kay mubuhat og maayo ug permi mo simba, kailangan perpekto ang binuhatan o pag-ampo sa Ginoo. Sa wala pa ko nakabalo sa maayong balita sa pulong sa Dios, dili ako makaluwas sa akong kagalingon kay puno ko sa sala. Arin ako sa to, conversation in Christ, kausaban sa kagalingon, diha kang Kristo.
Unya, naa ko'y amigo nga sige og share sa gospel. Pero ang una, good na kong response. Kay wa, gid ko nito. Pero gi-invite ko sa service sa puzzle. Pinaagi sa grasya sa Ginoo. Ako nakatunga ug unya pinaagi pod sa mga sermon nabaw-an ug naklaro sa ako ang pulong sa Dios. Nga gipadayag sa Ginoo nga usa ko makakasala. Naghilak ako sa Dios sa akong pagadaotan. Ug ang pulong sa Dios nga naghatag og comfort sa kamaayo sa Ginoo sa Mateo chapter 11 verse 28-29. Dool kanako kamong tanan nga nagbudlay o nabugatan o papaulayon ko kamo. Pasana ninyo ang akong yugo o pagtuon kamo gikan kanako. Kay ako maagop o mapaubsanon sa kasing-kasing o makakaplag kamo o pahulay alang sa inyong mga kalag. O ganiya naadi ay ako'y paglaom diha kang Kristo nga pinaagi lamang kaniya mapasaylo ang akong mga sala. Og diin ang Efeso chapter 1 verse 4. So wala pa matukod ang kalibutan. Ang Dios nagpili kanato diha ka Kristo aron kita mabalaan ug dili masaway sa iyang atubangan. Pinaagi sa gugma naghatag nako og paglaom o kasigarduhan sa akong kaluwasan o natudlo sa ako pinaagi sa iyang pulong nga makabot ang kaluwasan pinaagi sa grasya ug sa paginusol sa akong sala ug sa pagtuo sa gibuhat ni Kristo Jesus sa cross ug motuo siya namatay ug nabanaw. Amen. Sa akong pagsinati sa iyang grasya sa pagdawat nako kaniya sa akong kinabuhi. Nakabat-on ako og kagawasan o gugma og pasaylo diha kang Ginoong sa Kristo. Amen. Dili na ako sa New Life sa kabaguhan sa akong kagalingon. I praise God sa iyang dakong grasya kanako sa pagtuo diha kang Kristo og tinuray nga paghinusol nga tungod niya na ako gitugyan ang akong kinabuhi diha kang Kristo Jesus isip siya akong Ginoo ug manluluwas. Pinaagi sa pagpaglihok sa balaang espiritu dinhi kanako. Nakabaton nako o paglaom nga morespeto nako sa akong ginikanan. Motrabaho nako nga dili na ako magpakatubulan. Og nakapasaylo na pud ko sa akong ginikanan og nanay kadasig nga motubo nga may sama kang Jesus ay sama kang Kristo ug mo-share sa iyang mga pulong. Ang purpose nako karon kay magsunod na sa kakabuton sa Dios, pagtuman sa iyang mga buhat para siya mahimaya, kay siya maayo, matarong balaan ug mahigmaon ug manuluwas nga Dios. Grasya sa Ginoo nga aduna ako'y tinguha sa pagsimba o pagalagad sa Dios nga manuluwas aron siya mahimaya. To God be the glory. I was lost, but now I am found. Amen. Heavenly Father, Lord, we thank you for the life of Brian Ginoo, God. Thank you so much, Lord, for your faithfulness. And I pray, Lord, you will continue to use him mightily for your name, O God. Lord, himo yang kinabuhi, Lord, nga mahimong panalangin sa mga kalag sa Lord, nga makaila ka niya, Lord. O pakailada ka nimo, O God. Nagampo ko, Lord, nga imo siyang gamiton, Lord. O kupti siya, O God, nga di na siya masalaag sa balik sa sayop nga dalan, Ginoo, God. Salamat, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Lingkod tapalig. Sige na. So, praise the Lord. So, muna nga, salamuton kita sa Ginoo. So, kung kisa to ganahan mo testimony, katoday, katong gipabtaysan ni today,
mo na every third week katong gibaptizan. So, to show the goodness of God, good. So, praise God. So, palayo ko ka please yung Bible sa Ephesians. By the way, announcement, magsugod atong klase sa IBI ni August 27. So, kamang tatong Tuesday, di man mo ko. August 27 lang. So, Ephesians 5. So, chapter 5 na ta. Praise God. Sa kaning 5 na ta. So, verse 1 to 7. So, tawag ni. Ngitaw kimpit. So, ang title ka man is Walk in Love o Paglakaw diha sa Gugma, Part 1. So, nako'y Part 1 because next Sunday, Part 2, good, di ba? So, natay kanang panultihon or expression nga like father, like son. Di ba? Like father, like son. Sa liwat jud kasi mong amahan, di ba? Liftay. So, actually, akong anak nga lalaki, si Johnny, na one Sunday, while nag-ilis ko, kita siya na ko nga, nag-long sleeve ko, katong checkered na mga usay, naman siya checkered sa itong bago nga, itong sulob niya. So, kita siya na ko, ingon siya, Daddy, mag-wear sa ko, ana, di good pa siya color, pero di kuhan, square. So, nangutan na ko niya, ngano mag-wear mo ka? Para the same ta. So, mana siya nga, makita na itong, as ang anak yun, tanawang yun perming ginikanan, or amahan, or kanang anak babay, or inahan nga, sundon yun. Mautang ubang anak siya nga babay, nga kung ang lipstick, sa asa lang, si lipstick pa po siya. Nga kuhan, iyang sundon kung unsay ang nakitaan. But, sadly, daghan sa mga kabataan ron is walay mga amahan. Kung naamang gani amahan, is wala diha kanunay, o labos tanan abusive. Di ba? Mo ni karong atong henerasyon is gitawag ni fatherless generation. Nga kadaghanan gyud is wa gyud ang modeling sa amahan. But thank be to God, as a believer, we have a Father who is in heaven. And we can call God our Father. That is why kaninga passage karon sa chapter 5 verse 1, si Pablo nag-awhag gayud nga atong sundon ang atong amahan nga nasa langit. So, ay noon sa mga klaseng pagsunod, unsa mohimo sa tagatong nasud, maghimo ta atong kalibuan. No, even though di man ta kahimo ana, kay we need to understand nga wa man ta may sama nga gahom kaniya, but even kana makahimo ta pinagi sa makasunod ta sa mga kinayahan. Kana lang nga ato sang gipadayag dinhi sa Bible. Yes, di man ta mahimong balaan, perfect nga wag sayop, pero atong ma-manifest gyud kinsa ang Ginoo. Atong masunod. Amen? But mao ni sa atong makita dinhi nga ang Ephesians gyud gitagaan gyud hulagway ni Paul nga ang Ginoo nga nasa langit mao gyud ang ato ang amahan. Manang chapter 1 verse 3, verse 17, chapter 3 14, 15, chapter 4 to verse and verse 6. Og labos tanan ato pud maangkon ang batasan or kinayahan sa atong amahan nga nasa langit. So mo ni nga atong mabasahan sa Biblia, ang example nga ningon si Paul sa 1 Corinthians 11:1, imitate me, I also imitate Christ. Di ba? Or in 1 Corinthians 4:16, Philippians 3:17, 1 Thessalonians 1:6, o 2 Thessalonians 3:7-9. Or even si Paul isulti sa simbahan sa congregation nga unsa man, sunda ang ubang congregation, imitate ang ubang congregation. So but dinhi na to mabasahan na gyud sa Ephesians, imitate God, sunda ang Dios. So, mo nang gabi nga standard ang Dios mo natong sundon. Dili ang pastor, dili ang unsa pa dia ang Dios. Amen. Mo nang ay di mo tan-aw sa mga isig ka magtuto, ang Ginoo lang gitanawa kay mao atong sundon. Amen. So, of course, at sama sa kingon nga di man ta sama sa gini makasunod sa utong pambuhat, but one of the things lang gyud is maka-reflect gyud ta sa kinayahan sa Dios Amahan. Sa samang paagi, we need to understand, we are image bearer. Nagdala ta o nagbitbit ta sa hulagway sa Dios. O kita nangausab pinaagi sa Ebanghelyo. Amen? Manang si Pablo na-describe naman sa atong bag-o ng imahe
Di ba? In Ephesians 4:24, unsa may sulti diha sa 4, o sa pagsulob sa bag-ong pagkatao nga gibuhat sumala sa dagway sa Dios diha sa matuod nga pagkamatarong ug pagkabalaan gayud. Amen? So mataklaktod pagkasulti, we can reflect God's character. Mana nga because nagsulob na ta sa tong bag-o nga hulagway in the image of Christ. So, mo na nga higala, karon si Pablo nagpadayon gayud, nga nag-describe gayud kung saan na to pagpuyo nga balaanon, ug labos tanon nga natay kaluoy sama sa atong Dios Amahan nga nasa langit. So, mo na mamarog ta, kaya mo na akong title karon, Walk in Love, or paglakaw diha sa gugma. So, akong basahin Ephesians 5:1-7. Busa, sundog kamo sa Dios ingon nga mga pinalanggang anak, ug pagkinabuhi kamo diha sa gugma ingon nga si Kristo. Nahigugma kanato ug alang kanato mitugyan sa iyang kagulingon ingon nga humot nga halad ug halad nga inihaw ngadto sa Dios. Apan ang salawayong pakigilawas ug ang tanang hukahugaw ug kahakog gikinahanglan nga dili gani mahisgutan diha kaninyo kay dili man kini angay sa mga balaan. Bisan ang binastos o sulting binuang o sulting laway, mga butang nga dili angay, apan mga pasalamat hinuon. Kay nasayod kamo niini nga ang tanang makihiliwason o hugaw o hakog nga sa ato patig simba og mga Diyos walay mapanunod sa gingharian ni Kristo og sa Dios. Ayaw kamo pailad ni bisan kinsa pinagi sa mga sulti nga walay kapuslanan. Kay tungod niining mga butanga, ang kapungot sa Dios moabot diha sa mga taong masupilon. Busa, ayaw kamo pagpakigambit ka nila. Magampo kita. Amahan na mo nga nasa langit. Lord, salamat, Lord, that only in Christ, not in me alone, O God. Lord, nga masustain me, nga naluwas, gid mi amahan. Manang, Lord, amo ang kadaugan, imuhang kapildihan, Lord. Amo ang kaluwasan, imuhang kamatayon, Ginoong Jesucristo. Salamat anang kamatuoran, Lord, nga di gyud mi angay na mo, Lord. Nga every time we hear, makadungog mi anang nga pulong, Lord. Lord, mugamay mi, O God, because we are undeserving sinners, Lord. Nga saved by grace, O God. Salamat, Ginoo God, nga ikaw, nga even sa imong pagabalaan, imo ming gialaw nga moduol diha kanimo. Pinaagi sa nahimiling dugo ni Kristo, God. Namat, Lord, uban nimi, Lord, sa imong balang Espiritu. Lord, nga mapanglihok gayud sa matag usa, O God. Lord, nga among masabtan gayud ang mga instruction. O Lord, ang imong mga pagtulunan, pinaagi lamang sa balang Espiritu. Gamita lamang ko, Lord, ng imong tigpamaba. Salamat, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Lingkod ta, palihog. So, before ta mo dive in sa ato ang topic o sermon karon, kaning walk in love, paglakaw sa gugma. Aso tan-awon, di ba, ang team gyud chapter 4 nga akong gihimo din, di ba? Ang team gyud is walk in unity. Di ba? Paglakaw nga manay pagkaiusa. So atong tanawon is, di ba, ako walk in worthy of your calling. In chapter 4 verse 1-6. Walk according to Christ's gift. Di ba? Mo na yung 4:7-16. Walk in a new way of life, mo itong last 3 Sundays, which is 4:17-32. O karon mo ning walk in love, and next is walk in light, and next is walk in wisdom. So maani siya nga puro pagkinabuhi. Kaya nga naman, bag-o naman ta ni Kristo sa masakong ingon nga chapter 1 to chapter 3, giauhag, gisulat din ni Paul, unsa na ta diha ni Kristo, di ba? Mga niluwas sa grasya sa Dios. Nga kaniadto wala tay panimalay, wala tay citizenship, pero gidalata pinagi sa dugo ni Kristo. Usa na ka panimalay ug tungod ni ana mao ni ang chapter 4-6 sa ato pag-apply ang kinabuhi nga atong nangkon diha ni Kristo. Mao ni ang lakawa. So karon is mo focus ta sa walk in love, pagkinabuhi sa gugma. So unsa man nato paglakaw sa gugma o pagkinabuhi sa gugma. So ako'y tulo ka punto. Point 1, sunda ang amahan or imitate the father. Matag mo ko complete statement ani. Hindi kanya. Point 2, imitate the son. Sunda ang anak.
Mo pa Bisaya so imitate. So ang ikatulo, ayaw sunda ang kalibutan. Ito yung wala ko nang papapas. But do not imitate the love of the world. So, there are 4 things nga angay tukyo niya to next Sunday nga kuha niya. So, ang main idea ni walk in love is to imitate the love of the Father and the Son in contrast from the love of the world. So, ang main idea is paglakaw nga diha sa gugma para imo masunod ang gugma sa amahan o ang gugma sa anak nga kalahi gyud sa gugma sa kalibutan. Mao ni ang verse 3 to 7 nga ang gugma sa kalibutan is kaulag. Ang gugma sa kalibutan is unsa kong madawat. Which is lahi ra gyud sa gugma mo na as isip Kristohanon dapat makatunta unsa gyud ang gugma sa Dios ug sa anak para mao na atong ihatag nga gugma. Amen. Kay kung musugti kita gugma o na magmesmerize na tong kasing-kasing kuan. Ya ang gugma to is kalibutan siya. Gugma. So mo ni nga pagkahuman nga gipakita gyud ni Pablo nga gisulgiingnan ta nga atong hubo na tong daang kinabuhi, daang pamagis kinabuhi o atong sulubo na tong bag-o ng pagkatao diyan ni Kristo, mo na tong nahibawan last few Sunday. Karon si Pablo naghatag gyud og tinibukan nga mando nga giawhag ta nga atong sundon ang Dios sa pagkinabuhi sa gugma. Sama nga si Kristo nga nahigugma kanato ug iyang gihatag iyang kaugalingon alang kanato. Amen. Muna, ang teksto na to karon nag-introduce gayud nga atong kinabuhi is gipadayag gyud nga moral purity. It means godly living. Kay kaning gugma mao gyud ni ang theme sa tibuok gospel or sa tibuok Bible. Gugma. That is why ikaw gako na dinhi because of the love of God. That is why ikaw ako nganong buhi pa because of the love of God. Amen. Muna ang mando sa Ginoo is love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. And love your neighbor as yourself. So makita mo is duha ra ka mando. Sa dagang mando sa all the giduha gisum up niya 2 command. Because of the love tungod sa gugmas Ginoo mo nang naata dinhi. Kung wala pang gugmas Ginoo, makita to sa Old Testament mo strike gyud biya dayon ng Ginoo. Amen? So, mo ni nga, karon is ato yung makita yun. Iyang gi-contrast lang ni Paul din ang gugma sa pamaagi sa kalibutan. Which is kaulag. Mo na nga ato yun nga kuan. So, Martin Lloyd-Jones says, ningon siya, we come to what is perhaps Paul's supreme argument. To the highest level of all in doctrine and in practice, to the ultimate ideal. So, unsa may pasabot ni? Ningon si Martin Lloyd-Jones, a great expositor, mga preacher, nga ningon siya nga ang supreme argumento ni Paul is mo ni pinakataas gyud nga atong ang pagtulunan dapat atong ma-apply. Mo ni siya nga ang right nga tanang doctrine dapat makita gyud sa atong pag-practice atong gikinabuhi. Kay mao ni ang ultimate ideal, mao ni ang pinakalabaw gyud nga ideal sa usa ka Kristohanon. Di ba kay tamay kita musulti unsay gugma dinhi di makita sa ato ang kinabuhi. Mao ni ang isip Christian. That is why Christianity is not based sa imong external. It's based gyud una sa imong internal. Kaya ang Ginoo mo tan-aw sa atong internal. So, sakto ba nga si Pablo nagpunto gyud nga ang principle nga unsa man dapat patay na ta sa atong daang kinabuhi. Dapat mao na mo govern sa atong kinabuhi. Di na nimo unsa man atong kaugalingon nga mas importante sa uban. Dapat kita mo'y pinaka-least importante ang uban. That's how we think supposed to be. Mao na atong paghunahuna. Kaya sa tinibukan atong Kristohanong kinabuhi naka-sum up, naka-add-on man, sa unsa man, nga angay na tong sundon ang atong Diyos Amahan. Nga magkinabuhi ta nga gugma. So kay sa gugma, atong natuman ang tinibuk ang balaod sa Diyos. Amen? Mo ni nga, angay na tong masabtan. Diba? So unsa na to paglakaw, pag kinabuhi sa gugma? Point 1, sunda ang gugma sa Amahan. Imitate the love of the Father.
Inamtupad, sunda ang gugma samahan. So, basahan ako sa English. Abusa, sundog. Mao niya, sundog kamo sa Dios. Ingon mga pinalanggang anak. Isip magtotoo. Huwag yung tayo laing goal or supreme purpose sa atong kinabuhi, kundi ato yung sundugon ang gugma sa Dios Amahan o sa Dios Anak nga naa sa langit. Mao kundi ang pinakalabaw nga calling sa simbahan ni Kristo. Kung ganahan yun ka mo grow og mo sanctify ta, ang one word is gugma. Mao gini part sa tong life nga mo set apart ta nga ma-sanctified ta is kanig yung word nga gugma. Di ba? In 1 Corinthians 13, love, hope, faith. And the greatest of all is love. Amen? Pwede ka magpakamatay ni Kristo pero wa kay gugma. Pwede ba ka? Pwede ka magpadaob sa imong kinaugalingon pero wa kay gugma for the sake of religion. Pero dili for the sake of Christ. Mao ni nga angay ito masabtan. So, pwede kay mo litan na nini, kay mo drum, kay mo worship leader, kay mo gitar, kay mo baho. Pero way gugma. Kaya nga naman, nagilaog ka, walang magliligit. Di ba? So, mani ating talahon. So, mo gini gugma, yun naman tupad, gugma. Amen? So, busa, mo ni ang word busa. So, tanaw na to, unsa may gaon na din nga passage, nga nung masyad conclusion. So, tanaw na to nga, gaon na, unsa to nga, ayaw nagpagpamakak. Sulti nagtinuod. Amen? Mo ni siya, unsa man, ayaw kasuko nga makasala ka. Di ba? Ikatulo is kaning ayaw nagpagpangawat, kundi mo trabaho na ka og manghatag, mo share na ka. Dayon, ikaupat, ayaw ipasubang balang spirito. Ikalima is ayaw na pagpagawa og mga daotang pulong si mong baba, kundi ka na lang ang makapadasig. Ato na ning gi-apply, ako bining giduot pagayo. Di ba? Kaning mga pulong nga dili mao. Di ba? Kanang pagarpar kay mga pulong, basig naa sa dingana o mapahitason kay mga pulong. So, og ayaw na pagkaligut-gut, pagtuhop o kanang pagdumot o kaligut-gut kundi magpinasailoy na sa matag usa sama sa ni Kristo nga gipasaylo usab kita. Mao na so busa paglakaw mo gugma para inyo ning maobey tanan. Amen? Kaning maput-on ni ninyo. Mao ni ningon si Paul. Yang usa mga klaseng gugma, sunduga ang amahan nga gugma. Kumantay mo, nihatag yun si Pablo, kinsa yun atong sundon. Di ba? Ang Diyos amahan. So, mula nga, be imitators of God's. Ningon sa this, therefore, be imitators, busa sundog kamo. So, paglakaw sa gugma, it means, musundog ta sa the source of love. Tinubdan sa love or nagsugod sa gugma. Di ba? Sa masang ibasa, God is love. Diyos, kalimot ko, di ko kiba may bisaya. God is love, 1 John 4:8. Diyos gugma, o Diyos gugma. So unsa may pasabot, we need to understand, when kag Diyos gugma, tanan na itong nadawat, gugma yun ni. So unsa pa nimong nadawat diha, naglisod ka, tanan, gugma na sa Diyos. Kaya nga naman, ang bayad sa sala, kamatayon. Moniti man sama ni Job, sa Job, gipatay niya mga anak, giwagtang iyang mga business, iyang mga nanap. Unsa man, og ningon niyang asawa, tungluha ang Ginoo ay nasimbaha. So unsa may gingon? Mudayeg ba data, even ang atong suffering o mga paglutos, di ba gyapon ni makita nato as maayo? Maayo gyapon na. Kaya we need to understand, nabuhi pa ta. Muna, remember. Kaya a lot of us, mangutana ta sa gugma sa Diyos, kung manindot atong kinabuhi, kung bati na ito kinabuhi, manguta ta, wa man ko gugma as Ginoo. Kana lang nakahanggap kag hangin nga libre. So kung sa pa mong sitwasyon, gugma na. Kaya nga naman, nabilong kang pakamatyan ka siyang bugtong anak. Amen? Nga nataw na si Kristo, nasayod na ka.
So when we think mang good love of God, it means kanang nakay comfort, nakay nindot, which is nindot na grasya ra na gyud na. Kaya nga naman, di ta angayan tagaan og nindot nga kinabuhi. Kung naman kay nindot nga kinabuhi man, grasya na. Amen. Mo ni dapat makasabot gyud ta, gyud. Muna a lot of us mo nang usahay mo gud mo compare ta, mo tan-aw ta. We need to understand of all these things nga atong gikuhan, we are the extended of the goodness of God. Di ba? Beyond yun sa itong nadawat. So, mo ni nga, God is love. Name tupad, God is love. Amen? So, unsa may pasabot ani pagsunduga ang gugma sa Dios? Atong tan-awon ang word nga sundog or imitate. Actually, sa literal standard version, ang meaning ay followers of God. Actually, mo na, therefore, be followers of God. Mo na ilahang kuan. Sa NIV, follow God's example. Mo na mo makita diha sa kanya sa laing translation. So, ang simple term ra gyud sunduga ang Dios. Mo magina, di ba? Sunduga ang Dios. Unsa man sundog? Iyang gugma. So, but nato sa Greek meaning. Ang Greek word sa imitate is it's a Greek word mimetes from the English word mimic. Kadang man ang word mimic. Imo mo akong gimimik. Imo mo akong gisunod. Di ba? So, man siya nga it means nga it's an imitator, follower, actor, or impostor. Pwede man na kanang actor ka, ni-imitate ka sa kinabuhi, labi ng true story, ni mo nang gisundog iyang kinabuhi. Somewhere niya, as a believer, mahimo sa tang mimic. Aktor atong pagkamagtotoo. Dapat ang Bible, pagkabos baliw, ito basa-basa. Di ba? Simba-simba ta, kanta na dito sa balay, sige, po tag pamalikas di ay. Mani mimic, actor, but the word imitator, kung gamiton gani sa Bible, it refers gani sa Ginoo. Di gani sa about bad things. About gani sa good things. Kaya wag yun mumando ang Bible sundang yawa. Di ba wag yun na mo man? Kundi always sa atong imitate ang Ginoo. Muna kung ang Bible kay mo gamit kay sa word nga sundug or sunduga about gina sa Ginoo. Di gina about sa dautan. Amen? So mo na nga ang itong masabtan. So si Plato katong lulo, di ba tay? Nag-ingon nga ang word nga sundug or imitate was to represent one who represent characters. Usa nga ni-represent sa kinaiyahan. Muna si Plato, kadungog man ni siyang klase, sa philosopher. Si Aristotle is one who is like another. So it means muhog nga mo reflect ka sa usa ka tao. So mo ni siya lakto ba kaning word nga imitators, it means imong i-reflect or imong ipadayag kinsa ang imong gisundog. Amen? As believer, mo nang kaning word nga imitate God, it means atong sundon ang kinayahan sa Dios. Mo ning gingon ni Paul dinhi. So Kristohano naman ta, in other words, atong sundon or emulate ang God's example. Unsa man ang iyang gugma. In other words sa English, mentor. Di ba kanang nimo mentor, di ba imong sundon imong mentor, maminaw kaniya. So unsa may gimentor ang gugma sa Dios. Gimentor ta sa gugma sa Dios mo natong sundon. It means mo na mo hatag tog instruction. Amen? So mo na nga usa sa mga butang nga ngayon masabtan is as a believer atong sundugon ang gugma sa Dios. What ay laing sundon nga gugma? Ang Dios ra gyud kay siya gugma man. Amen? So, mo nang ay mo pamasag unsa pa diyang sa unsay definition sa love, sa newspaper, sa Facebook adtos Ginoo. Kay mao gini tinud-anay kay siyang nagsugod sa gugma. Amen. Ug siya pod ang gugma. So man si Pablo, ang pag-ampo ni Pablo in Ephesians 3:19, wag gyud laing pag-ampo si Pablo nga ningon siya og sa pagkahibalo sa gugma ni Kristo nga milabaw sa tanang kaalam aron mapuno kamo sa bug-os nga kahingpitan sa Dios.
Mao ni nga it mean the fullness of God. So kung makaibawan tong gugma sa Ginoo is mapuno gyud ta sa kinayahan sa Dios. Sa diyang makailata ni Kristo. Sa English pa is and to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God. Nga kuan, so that is why ato ning ilalawon nga all the fullness of God. So ang pagsunod nato sa Ginoo is dapat magkinabuhi ta nga gugma. So unsaon man nato nga mapadayag nato ang gugma sa Ginoo? In Ephesians 4:32 atong mabasahan diha nga in Ephesians 4:32 atong mabasahan diha nga forgive, di ba? Forgiveness. Ako sa lingkon. Forgiveness. It means nga atong sundon is atong Ginoo is forgiving God. Mupasaylo siya nga Dios. So, mao ni nga usa ang base sa context, if God forgive us with all our sins, so ang at kinayahan sa nato as Kristiyanon, dapat kibaw sa tamo pasaylo sa nakasala nato. Di lang kay kutob batan na ko'y gugma pero naim pasay mga ipasaylo mo di mo dawat to kapasayloan. Labi na imong bana palahubog. Di ba? So pang bana sa palahubog mga ipasaylo iniguwasa naman pod. Ya kung man na pod, balik na pod, di ba? So mo na nga ato ning tanawon nga ang context gyud is kung nakadawat man tag kapasayloan sa Ginoo dapat kibaw sa tamo hatag og kapasayloan gyud. Pao Ginoo sent away mo ning kapasayloan. So kay mo ning kadaghanan na tumangod kay a lot of us dita muhatag kapasayloan labi lang kana sakitan ta. Di ba? Labi na kanang giutangan tayo patabayri. Di gyud ta pasaylo, bayri sa ako. Pasayloon tikaw. Yung may kita, isa-isa kamot, worship ta, yung human, di ta willing mo hatag. Kaya nasakitan ta. Labi na uwat nga nakuan, napay uwat. Diba? So mo na kuyaw kastanan. Remember, ang kaninot sa Ginoo, when we ask forgiveness, wag uwat may bilin. Papas kitanan. Mana sa Isaiah gani, di ba? Even though our sin is scarlet as red, but He make it whiter than snow. Huwag mo kitag snow. Di ba? Pwede ko ta ka-describe unsa ka white ang snow. Nganong ka na may gibutang sa Bible. Di ba? Mas puti pa na sa bleach. Unsa pa na ka-white siguro ang snow. Cannot see. Ilang madto ko, istoryahan niya mo. Di tayo. So, mo ni ang katuyuan para mutubo ta sa atong sanctification sa pagsunod sa pamaagi sa gugma sa Dios. Manang Matthew 5:44-45, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Kapantay mo? Love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. Who is our Father? God is love. Di ba? So, love your enemies. Lisod kanina to good nga kuman. Mo ni usa kuma, mo sige part sa usa ka mo nga di man good love your neighbor, love your classmate, di ba? Love the children, love your enemies. Pastor, lisuda na pastor eh. Di ba? Labi na ka ng napa ang bala nagkuan paspaa ka na wa matangtang. Nag-agi makahinumdum jud nimo. Nga kay nagpusil ako. Di ba, love your enemies? Manang kaning nga word, love your enemies, is makita na to nga, and pray for those who persecute you. Labi na ka nang nagwali ka niya, insultuhon ka, di ko mampulod. Kilati ito sa Lord. Di ba, mga nata, but remember, love your enemies. Mao gini ang kuman. Mao ni ang gugma. Muna kung di gyud ta kasabot o kakita sa gugma sa Dios dinhi kanato, di gyud ta kibaw may gugma sa tong kaaway. Even di kita mo tan-aw. Kaya remember, we are the enemies of God. Pero gigugma kita sa Dios. Kaaway ta sa Ginoo. Masupilon ta. Even gani karon kung naluwas na natabunan lang tas dugo ni Kristo, mo na tong sala di na makita. Amen. Mo na higala ato ni praktison yung silingan, unsa pa na dihang nasad-an nga pila na gigugma gayud. Di ba? Bisag gilutos pa kana higugma gayud kay mao ning gingon love your enemies. Kaya ang standards, verse 48, therefore you are be perfect as your heavenly Father is perfect.
Yes, di man tama perfect, but atong direction is going there because of Christ. Amen? So, mana, tawagan ni, sunduga ang amahan. Muna ganahan ako, Ang sunod nga statement niya, ingon nga pinalanggang anak. Wow. Pinalanggang anak. The word as here sa English, ingon, sa Bisaya is, it's a comparison nga word. As or like beloved children. Diba? Mga pinalangga o hinigugmang anak. So, makita na mo, kung imagine na to sa atong makasasala, di ba tayo hinugugma? Diba? Ephesians 2:3, we are children of wrath, sons of disobedience. Pero amazingly, Paul write it, God called us beloved children. Pinalanggang anak. Kiba mo, kinsa gi-compare niya na to sa Bible? Pagbaptism ni Christ, o sa sulti sa voice in heaven, this is my beloved son. Nya karon gihimo tang beloved children. Duwa mo ma-amaze ani? Nga ngayon tas kapungot sa Dios. And yet karon makasala gyapon ta pero gipainganlan tag beloved children. Mao tani ang makapatukmod nato sa Dios nga unsa man di na ta masupilon, di na ta kanang mo-disobey gayud o musunod gyud ta sa gugmas Ginoo. Beloved, inam tupad beloved. Di ba? Pinanggang anak. Who we are nga mahimot ang equal ni Christ. May is Christ perfect. Even karon taguntag beloved makasasala pa biya ta. Di ba ta mo shrink ani? Di ba ta mo gamay gayud sa kaning nga term nga gitawag kag pinalangga og pinalangga or kanang hinigugma nga mga anak. So, that is why basag ako when I'm amazed this one, the word beloved. The same is Colossians 2:14. Di ba? Therefore, as chosen, holy, beloved. It's a parallel siya. Beloved, hinigugma. So, ano sa amanta na himong beloved children? Ephesians 1:4, before the foundation of the world. Di ba? Ephesians 2:13, but now in Christ Jesus, you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ. Listen to this, nahimo tang beloved, not because buutan ta, not because mahigugmaon ta, because of the blood of Christ. Only in Christ nahimo tang beloved, because sa dugo or nahimiling dugo ni Kristo nga nahimo tang mga pinalanggang anak. Without Christ, we are children of wrath. Without Christ, we're under sa kapungot sa Dios. Nailalom kita sa kapungot sa Dios. Remember this, we are beloved because of the blood of Christ. Muna kaning title na to, kaning description na to, makaingon nga Lord, did you ko ngayon? Kaya we know every day, masupilon gapunta. Di ba? Isip nga ginikanan, kung anak mga di matuman, di ba, muyaw-yaw mga dinta. Mangihap mga dinta. Mangwinta dinta nga ako'y nagpakaon nimo, wa kay spito. Di ba? Liwat ka sa imong asang giliwatan. Kung ang mama mo muyaw-yaw, liwat ka sa amahan. Kung ang amahan mo muyaw, liwat ka sa imong inahan. Basta mga batig-batasan, magtudtuday. Basta bright, kaya liwatan ako. Di ba? Mangangko na. Basta mga maayo. So, but here, bisag batita, bisag masupilon, lang gyapon ta, bisag mapakyas ta, gi-address tag beloved children. Amen? Because of Christ. That is why, timanina, ang gugmas Ginoo di mausab. Ang gugmas Ginoo di mausab. So, but kinsa man ni ang gidala diha sa duol, sa dugo, sa nahimiling dugo ni Kristo. Muning John 1:12-13, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, kinsa ni ang nahimong beloved? Katong ni dawat
og nituo ni Kristo. Di ba? Nga nahimo bang anak sa Dios. Verse 13, nga wa mataw sa unsa man sa kabubuton sa tao sa imong amahan ug inahan kundi sa kabubuton sa Dios, morning born again. Mo na ang atong pagka-born again, di na atong kabubuton. Kabubuton na sa Dios nga kaning time karong idara nga mudawat na ka ni Kristo as Lord and Savior sa imong kinabuhi. Dili ni abot, dili siya nga, dili kay bisag ako pastor, ya ako kanis mo ampo ko magkarong idara 5 years old mudawat ang kanila. Dili na yung nga kundi ang Ginoo na may nagbuot nga ma-born again ta. So remember, mao ni siya, so dili tanan kay gitawag beloved. Mo na nga timan ilang nga natawag na kag beloved ha. Kay kung wa kay apila ni na. Mo ni kuya na ron. So the word beloved is agapitos. In agapitos. So from the root word, it's the same word sa agape, which is love. It's a noun word, agape sa Greek, which is noun. Nature niya, love. Di siya verb, di siya action. Nature niya. So it means kung nature noun niya is di siya mausab. Mao ni siya nga word. It means mao ni nga the word beloved is if describe ni nga kung nakabaton ka personal experience in knowing God. Mo nang born again. Di ba? So, as believers, we're member of God's household. That is why we can grow near to the fathers, to the Father. Di ba? In bisag anusa. But ikaw gako nahimong mga pinalangga because of Christ. Amen? But kisa mata kaniadto, di ba? Children of wrath, chapter 2, verse 3. Karon gihimo tang adopted, chapter 1, verse 5. Nya karon sa chapter 2, verse 4, gitawag tag beloved, di ba? Because of His great mercy and love. Di ba? He made us alive together with Christ. By His grace you have been saved. Amen? So morning nga ang basis atong pagkinabuhi nga gugma may sama sa Ginoo is not because nga tungod kay maayo ta, but tungod kay sa ato ang renewed mind and renewed heart nga nanatay image ni Christ. Diba? In previous passage, we are new creation. We are children of God. Mo nang gitawag tag beloved as one. Mo na ang mga Kristohanon is mga pinalanggang anak, mo nang magkinabuhi sadta nga naay gugma diha sa matag usa. Amen? So, mo gingon ni Paul, beloved. Diba mo sa Greek anis, ang beloved is contrast emphasis. Unsay contrast, it means different. Sa unsa man, sa imong old life, nga gigamhan ka sa sala, nga diha, kaliwat ka ni Adan. Nga nakay depraved mind, dautan nga mind, dautan nga kasing-kasing, pero karon nga na beloved naman ka, is ang gugma sa Ginoo, gibubo naman diya sa mong kasing-kasing, mo nang ikaw na usab na ka, bag-o na kang binuhat. Diha sa Dios. Manang si Pablo nagpahinumdum kanato mga higala nga sa dihang na born again ta na we were in Christ already. In Christ, nagamhan na ka sa balang spirito, mo nang magpadayon ka o magmotivated ka, magtinguha gayud ka nga magkinabuhi nga gugma. Nga nay gugma para mahimaya imong Dios Amahan. In 1 John 3:1, so how great a love the Father has given to us that we would be called children of God. Kumano? Nganong gitawag kag mga anak sa Dios? Because of His love. Di ba, manang Cebuano? So, gitawag ka nga children of God because of the love of God. Dili sa ato ang kaugalingon, himot ang children of God. Kaya kung wala gyung gugmas Ginoo, di gyud ta luwason sa Ginoo. Atong amahan yawa gyapon. Amen? Muna, ang word love is unconditional, sacrificial, which God is. Ang love sa Ginoo is God's willful direction toward man. So, ang gugmas Ginoo is tinuyuan, kabubuton gyud sa Ginoo nga may gugma siya sa tao. No matter what. Amen? Unsa man ning gugma, it involves nga ang Ginoo mismo naghimo nga even though kibaw siya sa tao nga wa gi gugma diha kaniya. Og di gyud angayan higugmaon ang tao, pero iya jung kabubuton nga iyang higugmaon ang katawhan. Kuha mo?
Mao ni ang word agape. Mao ning love dinhi. So, mo nang John 3:16, for God so loved the world that He gave. So it means nagi action. The word love is action word. What did He give? Dili kung unsay gusto sa tao. Mo na kada, kung ang Ginoo pa siya, muhatag ta siya na kog kwarta. Bas, mo na tong question, kung Ginoo pa siya, dapat ayuhon ko niya. Remember, muhatag ang Ginoo kay His love, dili siya unsay gusto nimo, kundi unsay kinahanglanon nimo. Ya kinahanglanon na to isip tao kaluwasan. Kay mao nang problema nga kinadak-ang problema nato sa tibok tao is ang sala. Munang usbo na itong nahuna, kung Ginoo pa ka, dapat waingani, kung Ginoo pa ka, dapat na ako ingani. No, di na mag-base unsay gusto na to. Mao sa nisad, ang gugma mo ito na ibawaan is, kanimang unsay base unsay gusto na ko. Nainahigugma ni mo, tagaan kagasa, kato tato yung gipalit, kaya di mo gustuhan ni, na mao lagi. Di nahunaon ang panghunahuna na lang, nihaghago, nakanuna pa ni mo nga nagtagaan kagasa, mareklamo pa. Tagaan pa ni mong tabang, di ko na klase nga tabang, mo ni akong gusto nga tabang, mauna ni ron. Even ka na entitled tatanan. Muna somewhere na even Christian, wadyo kasabot sa gugmas Ginoo. Remember, gitagaan tas sa gugmas Ginoo, dili kung unsay gusto na to, kung unsay kinanghalo na to, kung unsay gustos Ginoo. Unya ang gustos Ginoo, kikaw gako maluwas sa imperno. Mao nang iya gipadala ang bugtong anak para kita dili maimpernos sa katong mga nituo diha ni Jesucristo. Mas labaw pa na sa imong pagkinahanglan sa kalibutan. Mas labaw pa na sa imong mansion nga balay, kung sa imong salapi imong gan, mas labaw pa na sa sakit nimo. Ang iyang bugtong anak mo'y gihatag diha kanato. Labi na ang kapasayloan sa sala, pinagi siyang bugtong anak. Hindi sa inyo, kung mahisgot kay kakapasayloan sa sala, always gina picture Christ. Kaya nga naman, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Hebrews 9:22. So timan ina, mga higala, ang gugmas Ginoo wala na magdepend kung unsay gusto nimo. Kaya ang Ginoo nasayod gud unsay pangkinahanglanon nimo. Amen. So man nga ang gugmas Ginoo is given freely, libre, sacrificially and unconditionally, regardless of response. Kita mohatag beta kung na response, tagaan ni nako. Kaya nga naman kibaw ko mas mohatag ni dako nako. Di ba? Tagaan ni nako kaya nga naman masugo ba ni nako. Kung di ni tagaan kaya nga naman libakira ni sige lang ko libakon. Di ko ani niya. Mo ni kapa na to kay mo ni atong katunon gyud nga ang gugma sa Dios is regardless of response. Gigugma ta sa Ginoo dili ko may gugmaon ta even though we are kaaway sa Dios nga di ta ngayon ni gugmaon gigugma gyapon ta sa Dios. Amen. Di manina. Ina kaaway ka sa Dios gihigugma ka sa Dios. Di manina. We don't deserve sa gugma sa Ginoo. Mo na kaning walk in love, kung atong pagtanaw dinhi, paglakaw sa gugma, actually mao gini ang summary or theme sa tibok Bible. Mo na ang Kristohanon kinahanglan gyud nga makita gyud o ma-motivated gyud sa paglakaw nga gugma. Kiba mo ang gugma sa Bible is an action word. Diba? Mo na ang gugma sa Bible is di lang kay tangan kanang passive, kundi action word. Makita tayo sa next Sunday ang contrast niya. It means nga, motivated by actions. Laktod pagkasulti. Kita natay gugma. Paglingkod, wag yapon. Sa galiso na niyang tiguang, wag yapon tabangi. Diba? So, muna siya, dapat na action. Unsa mga action, matong previous passage, speak the truth in love. Unsa pa man, muhatag ka, kanang manggihatagon ka, maluluyon ka. O kani nga gugma, sad is dapat contrast sa evil practices. Unsa man, nga imo is di ni makamotivate nimo og yawanon nga mga buhat. Mo reject kag mga yawanon. Manong sa man, imong isalikway ang bakak,
Di na ka musulti ng mga dautan. Di na ka magdumot sa imong kaugalingong sigkataw. Di na ka masukanon. So mao ni siya ang gugma nga motivated nga gikan sa Dios nga naibuhat. So mao ni nga ang gugma gyud is it means nga mapadayag gayud ang kinayahan sa Dios. So manang gigamit ni Paul is mando ni siya nga makanunayon. Di siya pwede nga time out sa ka, gisapot bangog ko. Labi ng gutomon ng tao, ilabti ba ko gutom, mabudyo ko pagkaon. Di ba? O ka nang giduka, o ka nang natug, bago mata, di ba? Remember, kita ang gugma is whatever, sa mga sitwasyon, may gugmaon, gapong ka. Unconditionally, maubitan ng unconditionally, unsacrificially. Mao ni ang heart gyud sa paglakaw. So man ang angay gisundo na to, ang paglakaw gyud gugma nga mao ang Dios. Kay kita makasasala, masakitan ang Dios, gigugma gyapon ta niya. Amen. So nay batang lalaki, a little boy, nagsunod siya ang amahan. Human yang amahan, snowman sa ilaha, snowman sa mua. Di ba tayo? Snow sa ilaha. Ang sige buhat sa bata, kibaw kang bata, magsunod yun. Iyang gisunod ang footsteps siyang father. Di ba? Iyang gisunod. So, mana nga ingin siya nga, look daddy, I follow your footstep. And we need to understand, our Heavenly Father, even though di man nato siya makita, pero makita nato yung footstep. How man? Pinagi siyang bugtong anak. Kibaw mo, asa ang footstep pa dong ni Christ? Sa Kalbaryo. Dapat ato ng sundun. Sacrificially love us. Nga sakripisyo, nga nilakaw siya tungod siyang gugma, nilakaw siya padung sa cross. Dapat mao na tong sundugon usab nga maglakaw ta sa gugma sa Dios nga sundo na to ang footstep nga gitumban ni Kristo nga willing ta mo sacrifice for the sake of our brethren to follow the path of the cross. Mo nang dapat nagyud tay gugma. Mo nang di na to kita may pinakalis nga tao. Mo nang angay na tong sundon nga sacrificial love. That's the walk in love or walking in love. So, mga nga, ikaw ako, atong sundon ang Diyos, Amahan. Nga mapasaylo, munang kita sad mo pasaylo sa tasay sig kataw, sig ka magtutuo na to. You need to understand, ang children, ganahan kayo sunod kano, sundugon yang ginikanan. Muna, kung imong anak bakakon paminaw sa imong kaugalingon nung mamakak imong anak. Kung imong anak masukanon, tanawa sa tong kaugalingon. Di ba mosunod man na. Muna nga as Christian, we need to follow the behavior of our Father. Di ba? Ato gyud sundon ang gugma sa tong Dios Amahan. So karon kay Kristohano naman ka, gitawag naman kag beloved children, dapat atong sundugon ang gugma sa atong Diyos Aman. Amen? Kaya ang Ginoo gugma man nato sama sa iyang bugtong anak, mo na nga saon man nato pagsunod kaniya nga di man takakita niya. Sama sa kung ingon niyo, atong sundon ang footsteps sa iyang anak. Nga si Kristo nagpadayag yun siyang gugma pinagi sa pagpuyo dinis kalibutan. Waybay, pubri, tanan gikapoy siya. Pero nilakaw siya tungod sa gugma din ni kanato. Manang busa, atos ang lakon sad. Di kay gamay nga mga pagantos isalikway ng Ginoo. Gamay nga mga kalisdanan sa kinabuhi. Bagang Ginoo may gadag samok sa mong kinabuhi. Di na ko musimba, di na ko maampo, di na ko mubasa sa Bible. Mao ginato musud gistong nahuna. Kung natay mga paglutos nga mabot, wala ipasalikway ng Ginoo. Wag ang Ginoo may pasanginlan. Di na ako mga lagad, di sa kumapit sa time, mubakasyon sa praise and worship. Di ba? Muna, sad thing lang, you need to understand, kung ang Ginoo, pareha pag nahuna na to, mingon to siya nga, di na ako munaog, bahala na sila. Di ba? So, muna nga, we laugh at this, but every day we do this. So, the question is, kinsa mang amahan ang imong gisunod?
or kinsa mang amahan nga imong gisundog. Listen to this, the Bible, there's only two father, God and Satan. 1 John 3, katong gibasa, there's only two children. Children of God, children of Satan. Kung imong gugma, di gay mas exemplify, di gay mapagawas ang kinayahan sa Ginoo, either sa lain ka nga amahan imong gisunod. Kung yung gugma is about yourself, about selfish lang, about unsay mong madawat, klaro kay na ang yawa imong gisunod. Pero ang gugma gani mas magunahon na ka kanunay sa isikataw nimo sig kabrederin kana sa Ginoo gitna. Mo gina nga gugma. Mo na nga ang kaduha natong punto is sunda ang gugma sa anak. So si Paul ni move siya sa cross. Mo ni nga after nga sunda paglakaw sa gugma, mo ni nga unsaon man paglakaw sa gugma, mo ni atong example si Kristo mismo. Nga iyang gidalata sa cross gyud nga gipasaylotan ni Kristo ug ang motive siyang kapasayloan mao ang gugma. Mo ni atong gibalik gyud nga kumustorya mga itag gugma ato gyud tan-aw ng cross. Ato ta balik magsugod sa cross para atong masabtan ang gugma samahan nga klaro kay tanan nga mutan-aw lang gyud ta sa cross. Kay mao gina ang grabe nga gugma sa Dios Amahan dinhi kanato. Mao yang bugtong anak. So, listen to this. Just as Christ also loved us. Remember, Christ is our pattern. Siya ato ang sundon. He is our pattern. Dili ato ang silingan, dili ang pastor na ma-burn out lang mo kung yung pastor sundon. Dili unsa pang mga tao kundi si Kristo atong pattern. Bantay mo magtahi mo nga magsinina na pattern nga sundon gyud si Kristo gatong pattern because he loved us. How God he loved us? Sa ano to pagmitan? He gave himself up for us. Give himself up unsa man ni? Nagsulti ni siyang kamatayon as substitution nato. Iyang gihatag, gisurrender. Kabaw mo, he gave himself up. Unsay idea ni? Kabantay mo kung ikaw kriminal, yan nay pulis. Di ba i-hand them over, gi-give himself akong kaugalingon sa pulis, unsa man sa authority. But din ni Jesus Christ, iyang gi-give himself, iyang kaugalingon para tungod sa iyang gugma para kita maluwas. Mao ni ang kamatuoran. Para ikaw ako maluwas. Gi-hand them over yang kaugalingon para mahimo siyang substitutionary kay iyang gisunod ang paglakaw sa gugma. Diya sa man, he is the example nga iyag yung gihatag yung kagalingon sa uban. So giyon sa paghigugma sa Ginoo, mao ginigyud ang description nga genuine love sa Ginoo. It meant he give ourselves away for the good of another. Iyang gihatag yun para sa kayuhan sa tanan. That's biblical love. Ang gugma sa Bible is magunahon na kas kayuhan sa uban. Bahalag ikay magantos. Kaysa ato ni talisuda mas magantos, bahalag ikay magantos for the sake sa uban. Mao ni kang Kristo. Manang si Paul nagsulti gyud dinhi nga love us and gave himself for us. Gi-repeat ni ang idea sa Ephesians 5:25 sa communion. Husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself for her. So mo ni ang klaseng gugma, ang abana dapat mahigugma siya siyang asawa sama sa pagigugma ni Kristo. Bisag yaw-yawan niyang asawa, bisag unsa pa nga kuan pakasalay sa iya yung higugmaon, di siya mo question, bisag mo dishonor, disrespect yung asawa kaniya o di siya atimanon mahigugma gyud siya sa iyang asawa. Mao ni ang requirement sa husband. So that is why the word himself, look at the word himself. Sa pronoun, it means Christ's personal involvement. Laktod pagkasulti, ang naghimo aning action and carried out the action si Kristo mismo. Muna ang gugma sa Dios, listen to this, ang gugma sa Dios dili matuman kung wa si Kristo. Which is Ginoo gyapon. Mao tani atong masabtan nga gugma nga naa jud kay buhaton. Ang gugma sa Dios is action word. Na kay surrender. That's why if you love God, surrender whatever sin nga imong gisbuhat karon.
If you love Christ, dapat imo nang itugyan unsa pa ng mga kaulag nga nalimuda. Mo ni but sexual immorality mao ni sila nga verse 3. Dapat is rather if you love Christ, give time for God. If you love Christ, ka nang read the Bible. If you love Christ, pray. Di kay dagagitag rason for the things in this world. Ug ato lang sa likwan ang mga butang sa langit nung butang. You see this, siya may naghimos action. Nahimo siyang tao. That is why he accomplished. Para kang kinsa, look at the two words there. Di ba? Just also Christ love us and gave himself for us. The word for us is kanunay yun ni connection sa kamatayon ni Kristo. Romans 5:8, but God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Lilang ko Cebuano, kay mawa sa Cebuano. Romans 8:32, He who indeed did not spare His own Son, but delivered Him over for us. Kisa ning us, kita. Christ, Galatians 3:10, Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Titus 2:14, who gave Himself for us that He might redeem us from the all lawlessness and purify for Himself a people for His own possession, zealous for good works. So, kanato, sa dabato, kanato, sa siba, kanato. So, it means, dili para siyang kaugalingon, dili para sa amahan, kundi para kanimo. That is why, brethren, kinsa man ta. Amen? That is why the love of God is not sentimentalism. Nga sentiment ka, emotional ka, feeling ka, pag nagkawas, tawa na, balik na. Di ba? Muna, it's not feeling sorry for someone. It involves sacrifice and action. Kadaghanan na ito, pangita, ay sorry kayo, sorry Lord, pero di na ito unanon iyang pain and hurts. Ay sorry ka sa na. Kung dili, mingon ta ka, pasaylo kay kung unsa man ako ang mabuhat para ma-relieve ang pain. A lot of us, we do not think of the people nga itong gisad-an nga na-hurt siya. Muna, ang pagpangayag sorry or pangask kag forgiveness dapat involve sacrifice and action. Mabuti ng repentance, di ba? Kailangan imo tanaw nagi mo bear good fruit. Kaya naman, involve man action. It's not only nga musulti ka, ni-repent ka, kundi willing ka mo sacrifice nga mo biyaan ng salaa. Amen? Mo ng repentance involves sacrifice and action. Nga mubuwag ka na nga relationship pa, kung sa pa na nga kuana. So, John 1 John 3:18, little children, we must not love with word and speech, but with truth and action. A lot of us, we know the truth, but why action? Kay si Jesus, gidemonstrate ganyang gugma, pinagis flesh and blood. Amen? He flesh and blood, ag-antos gayud siya. So, mo na nga kaning action, unsa man ning action, kaning gugma, nga gigihimong example ni Jesus Christ, give up himself, unsa man. Mo na akong kuan, number 1, loving one another. Di kay gugma ka, human, what you kay time sa imong igsuon, sa simbahan nga, unsa man, nangumusta. Di ba? Unsa forgiving others, Ephesians 4:32. Ikatulo, giving financially, 2 Corinthians 8:9. Even sa paghatag, di ka kibaw mo hatag. Financially, even do ang tawa na gikaon, yan po lang ikaw. Unsa man with action, spreading the gospel, to share the gospel. Mo na siya nga kuan. 2 Corinthians 5:14 dun, love in action. Being patient with others, 1 Corinthians 13:4. Loving those who annoy you, Ephesians 4:26. And aiding those in need, Ephesians 4:29. Mo nang love in action. Atong love, passive ra kayo. Di ba? So, saan ito pagtubo sa gugma sa uban? Mo nang atong nanon kanunay ang gugma ni Kristo dinhi kanato for us. Because Paul says Christ loved us and gave himself for us.
Muna ningon si Paul sa Galatians, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So si Paul, nagpuyog yun alang sa kaymayaan sa Diyos. Dili alang siyang kaugalingon. Muna, he lived for the glory of God and he loved for the good of others. I hope ato ning contemplate. Pamalandungan. So, di ba, kadungo bus bata, oy, amiga ta ha, tagay kong kindi, be. Kung di kong tagay mong kindi, di ta amiga. Di ba, yung ana mana, even karon kita, makigsuod, kaning ako ning himigalahon, basta matagaan lang ko. Somewhere na yung ana atong gugmaan, conditional. But ang gugma sa Ginoo is unconditional. Muna, somewhere na there is, di siguro ko higugmaon sa Ginoo kay wa kong basag Bible. Di somewhere na kita is mahimo tagbargain, Lord, musimba ko, musayo ko basta tagaan lang ko nimo gyud o kanang tawag gani sakyanan. So di ko mawanan og mainitan. Di ba? Kana mahimo tag-bargaining. Lord, kanang madawat lang kong trabaho, muhatag jud kog ang first salary nako, hatag yun akong tithes and offering. Ya pagdawat wa gyud ay. Pastor, i-pray ko nga makagawas ko, kay makagawas ko, mo support jud ko sa church. Nabuto sa gawas, wa jud kay nundong nga contact ni hatag. Niagi nilang pandemic. So mangingana ba? So kita mo bargain, listen to this. God's love is unconditionally. Bisag wa ka mo basa sa Bible, bisag wa kay simba-simba, gigugma gyapon ka sa Ginoo. Mana bisag di nimo siya dawaton as Lord, gigugma gyapon ka sa Ginoo. Aslong buhi pa ka. Mo ni siya. Ayaw paabuta. Nga dihang mamatay ka, wa na gyud ang gugma sa Ginoo, wa nimo siya dawat as Lord. Kay either mamatay ka dito ka mo ilanyag Lord sa impierno, kay He is the Lord of all man. Muna karon busay gala, kuno na nga imo na siyang dawaton as Lord and Savior. Ay napabuta. Kay ang gugmas Ginoo nagpubo gyapon nimo hangtod karon. Kay ikaw ug ako nakadawat gyapon ka og hangin nga libre. Og gasya gyud. Even kaning pulong imo nadunggan grasya ni. Amen. So muna nga as children ato yung sundon atong Dios nga atong amahan. So, unsaman, di ba, give us an offering and a sacrifice to God as regular. Kani nga statement is a Old Testament sacrifices. So, offering is literally, it speak of Christ's body and blood offered to His Father in our behalf. Mani siya, pinagi siyang kamatayon. Sacrifice, it means to kill. Christ kill. Pinagi sa pag-offer dito sa altar. Moning shadow sa pagabuhaton sa mga mananap, mo nang si Kristo, siya po'y gipatay as a perfect sacrifice sa atong mga sala. Amen? So, unsa man, He offered Himself for the full payment of our sins. That is why the Hebrew says, the blood of the bulls, the blood of the calf cannot erase or cannot save us. Only the blood of Christ. Fragrant smell. Di ba? Muna, kabantay mo nga, or aroma is a smell. It's a good fragrance. Kanamdo mo sa, when Noah offered the altar, subside sa water, sa Genesis 8:4, di ba, ang Ginoo is pleasing aroma. So, sa to pa, when we follow Christ's love, it's a sweet aroma sa Ginoo. Mahimuot pag-ayos Ginoo, ang Ginoo. So, mo niyang pasabot nga atong i-follow gyud or imitate ang gugma ni Kristo. Kaya nga naman, ang kaning gugma ni Kristo, give Him Himself, offering sacrifices to God as pleasing aroma, mo lamang ang acceptable sacrifice. It gives perfume, fragrance sa Ginoo. It means mahimaya gyud ang Dios. Makita mo ang pattern, ang penalty, o ang perfume. Tulo ka pina. Diba? So, notice, si Kristo, iya yung gihatag yung kagalingon para kanato. Para iyang i-offer sa Diyos.
mo nang atong pagigugma sa matag usa, atong i-offer sa Ginoo. Dili sa usa ka tawo nga atong gigugma. Kaya ngano man, para kung unsa may yang buhaton niya nimo, di ra ka malain magpadayon ko pagkagugma kay imo ning gibuhat para sa kahimayaan sa Dios. Amen. Mo nga we need to understand gyud sa gugmas Ginoo. So there's a story in Russian. There is a tribe leader sa earlier days nga nay duha ka law. First law, unsa man, nga ilay gugmaon ilang ginikanan. Ang second law, unsa man, ayaw pagpangawat. Unya, sa dihang kanang duha ka law is nay usa ka adlaw nakadiscover sila nga naay nangawat. So ang nahitabo is ang leader suko kay tanan ug iyang gitawag ang tanang tawo ug ingon siya, let it be katong kawatan mo at mo forward para lang madawat nimo ang napulo ka latigo. Ay day 20 ka latigo, ay day 30 ka latigo. Hanto ni usab siya 40 lang. Kay mao gini makaya sa tao. So nahitabo, so pag-ahuman iyan ang gi-announce na sa tanan, ang crowd nanguli na. O gipadala na. And then sa usa ka semana ana, ang usa ka kawatan nasakpan. O gidala siya sa usa ka leader. Unya, ang kawatan di iyang kaugalingong inahan. So, ang gwardya nagtan-aw kaniya kung unsa giangay niyang buhaton, iya ba gyuning tumanon ang silot sa second law. Diba? Iya bang i-obey iyang word? So, or tawagan ning iya bang latuson iyang inahan? Kung iyang i-obey ang first law, it means natuman gyud kung tawagan ni kung iya yung kung di niya latuson iyang mama, natuman ang first law, di ba? Higugmaon ng parents. Pero kung di niya kung iya pong latuson niyang mama o di niya latuson ng mama, ang number 2 is ma-question po yung leadership. So bias siya. So paghuman nagidana ang iyang mama, nagandam ng tiglatigo, human so pagduol lang yun, padung napahapa yung mama, og siya ni barog uyag gihubo yang sinina og siya mo'y nihapa. Og siya mo'y nagpabunal. So higala mo na gihimo ni Jesucristo dinhi kanato. Kita gid untay angayan bunalan. Latighon alang sa atong mga sala. Tungod kay kita makasala man. Kita mangayan nga mamatay alang sa tutong sala. Pero si Kristo mo'y nagpakamatay sa atong lugar. Muna nga ang gugma ni Kristo, wa gi mo labaw gyud. Inuna na higala. Maybe nag-assume ko wa ka masayod ani. Nga si Kristo mo'y nagpakamatay sa imong sala. Muna karon si Kristo is Ginoo na himong tao og nagpuyo dinis kalibutan as higpit nga way sala. Tungod siya dakong gagma, iya nagpakamatay siya instead kita taangayan ilangsang. Og nahimo siyang substitute dinhi kanato. Og tungod ana nabanhaw siya alang kanato. Kung ikaw nakay pagtuod ni Kristo, kung imo siyang dawaton, maluwas gayud kay higala. Muna nga daghan sa mga tao kailan ni Jesus. Once nga imong dawaton si Kristo nga imong Dios, ang Holy Spirit mo indwell diya kanimo. Muna higala dawata gyud si Kristo. Receive Christ Lord and Savior. Muna ikaw gako, I hope ato taning masabtan. Kumusta man, kinsa man ang imong gimitate nga gugma? Si Kristo ba? Kung si Kristo ang imong gisunod nga gugma, kumusta may mong gugma sa isig ka magtotoo? Nagunahon na ba kasi ang pagkinahanglan nun? Nagunahon na ba ka nga mo silbi diya sa simbahan? Kay kung atong gi-follow si Christ, dapat mutigbabaw gyud ta ang kinayahan nga gugma ni Kristo. Nga willing ta mo sacrifice for the sake of others. Amen? So, wala nga 1 John 4:7, Beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves has been born of God and knows God. Source of love, God. Even though siya ang source of love, He initiated first sa atong gugma. Siya giuna initiate. Muna, ang kaluwasan o gugma
is dapat nakaugat gyud sa gugma. Amen? Muna, ang santos ug gugma, kinahanglang maghinugugma ay sa gyud ta. Amen? Kay pinaagi sa gugma, mas sanctify ta, ug ang gugma mutuman gyud sa sugo sa Dios. Kung sa may sugo, sunduga ang Dios. Paglakaw ug pagigugma sama ni Kristo. Amen? So, walk in love. So, paglakaw, sunduga ang gugma samahan. Point 2, sunduga ang gugma sa anak. Sa man, iyang gitugyan yung kinabuhi as offering, sacrifice, and fragrant aroma. Mo-close ko sa story again. Ni Amy Carmichael. Diba, maglila mong Amy Carmichael? He's a missionary from into India. Nga nag-spend yun sa iyang kinabuhi sa ministry to India sa mga children nga gi-abuse. Dagan kay siya giluwas sa mga prostitution. Mga bata pa nga gihimong prostitute. Nga iyang gikuha sa temple. Manang he founded the Donabor Fellowship, which became a refuge for more than 1,000 children. Og namatay si Amy Carmichael sa India in 1951 at the age of 83. Og before siyang kamatayon, niingon gyud siya, og ingon siya nga ayaw gyud pagbutag bato sa akong lubnganan. Pero ang mga bata nga iyang giluwas, di gyud sila makalimot og nibutang gyud sila bird bath over her grave with single inscription, Ama, which means mother. So Carmichael lived out her saying, one can give without loving, but one cannot love without giving. As Sherwood Eddy said sa kaninga book nga biography, her life was the most fragrant, the most joyfully sacrificial that I ever knew. Amen? Muna, ang paglakaw sa gugma, it means to commit ourselves to follow Christ. Ang paglakaw sa gugma, it means to commit ourselves for the glory of God. Amen? So, si Jesus, niadto gyud sa cross para to glorify the Father in obedience to His will. Mana, our main motivation aron magkinabuhi ta sa gugma should be glorify God. Kadaghanan nato, ako ni sulti, kadaghanan may gugma ta, maguwat-magutan na i-reciprocate. May gugma labang ta kung higugmaon sa tagbalik. Di ba? What if sa simbahan kung gilibak ka, gislander ka, gigasip ka, di ba, di ka may gugma na? Kaya kung imong nanon, imong paggugma para sa kimayaan sa Ginoo, whatever di do lang diyan nimo, magpadayon diya pong kagugma sa tao. Kaya imong motivation is for the glory of God, not for ourselves. That is why we need to die for ourselves. Amen? So, marugta o magampo ta. Amahan namo nga nasa langit. Salamat, Ginoo. Help us, O God, to be as a body of Christ, the church. Muna, Lord, sa yun ba kayo paghigugmas generally sa mankind? Pero, it's difficult to love sa mga specific individual, Ginoo. Muna, tabangi ang matagusan na mo, Lord, especially sa local church, nga nagyun may commitment to love one another. Nga mangita gyud mi sa matagusa nga highest good dili lang sa among kaugalingon, O God. This is the one reason, Lord, nga napami dinhi sa simbahan, O God. This is the one reason nga maglakaw mi nga gugma, Ginoo God, para amo gyung ma-preserve ang unity of the body of Christ. Muna, Amahan, nagampo ko sa mga kalag nga nidawat kanimo, nagampo ko, Lord, nga ikaw magpanglihok kanila, O God, nga Lord, nga balang spirito mo kunsad gayud, Amahan. Salamat, Ginoo, dalaygon ka. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. How has the sinners been forgiven? How has the rebel been made free? Or blinded eyes were made to see? How have the orphans been adopted? Who hated your love and run from grace, despised and rejected all your ways? How wonderful the
Father's love for us. That He will send His only Son to come and rescue us. He has saved us, called us blameless, guides us now and will sustain us. Oh, how wonderful the Father's love.